Bago po namin makuha si Asurada, ang inuulam po namin araw-araw, itlog at tuyo araw-araw para makuha niya lang yung sasakyan niya. Lahat po ng meron siya ngayon, sa kanya po nakapangalan. Pati yung bangko po, sa kanya po. Paghihingi po ako sa kanya, hindi po yun magbibigay. Ultimo sarili kong damit, ako pa bumibili. Sa isang buwan po, 5,000 lang ang binibigay niya sa pamilya ko. Tapos susumbatan niya pa. Lahat daw binigay niya sa akin. Yung singseng, sabi niya, 170K daw po yun. Malaman-laman ko, 30,000. Yung tatay ko, binastos niya. Binastos niya yung tatay ko. Hindi po siya nagpaalam sa tatay ko na magpropose siya. Nung time na yun po, hindi po maganda yung nangyari. Yung proposal po. Hindi po ako naniniwala sa proposal na yun dahil po, alam ko na hindi totoo, na para lang yun sa video. Lahat po kay Merck hindi totoo. Yung buhay niya, yung pagkatao niya, yung buhay na binigay niya sa akin, hindi po yun totoo. Lahat po ng kaibigan niya na malalapit sa kanya, ginago niya po lahat yun. May nakakita po sa kanila dito sa Naik. Flex niya pa po pala yung babae kahit kanino. Pinakilala niya pa kung kani-kanino dito sa Naik. Sa mga taong malapit sa akin. Hindi niya alam. Grabe po yung ginawa sa akin. 3 years. 3 years po akong nagtiyaga. Isang buwan po akong nakakulong. Isang buwan po akong nakakulong sa kwarto. Kinukulong niya po ako kasi bawal daw po ako makita ng kahit sino ng kapitbahay. Nandito lang po ako pag uuwi po ako sa Antipolo. Madaling araw niya po ako iuuwi doon para walang makakita sa akin. Lahat po ngayon suko na kay Merck. Nung isang araw po nasa ospital ako kasi nagtake po ako ng anxiety. Sobrang depressed na po. Sobrang depressed na po. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam na naghahanap ako sa kanya. Kahit saan naghahanap po ako. Naghahanap ko siya eh. Kasi mahal ko po siya eh. Ilang araw po wala akong tulog, wala akong kain, kakahanap sa taong yun. Tapos malaman-laman ko nakasama niya yung babae. Huwag niyo pong sisisihin yung mga tao sa paligid niya dahil siya po ang naggawa nitong gulong to. Huwag niyo sisisihin si Kuya Mark, yung Centennial Twins. Kahit sino. Siya po ang gumawa nito. Sobrang boss po ni Merck. Sobrang pa-boss po. Sa lahat po ng video. Kung makikita niyo po, lantad na lantad yung suso ko para lang mapanood ng mga tao. Para lang panoorin niyo, para lang magkapera siya. Lahat po ng taong nawala po sa amin, hindi ko po masisisi.
Eterners TV, Brusco, Arnold, Tatay Onin. Marami pa pong nawala sa aming mga kaibigan dahil po sa kanya. Dahil hindi po nila kaya. Hindi po nila kinakaya si Merc. Nagmahal lang po ako. Pasensya na po. Pag mag-short film po kami, magkamali lang po ako ng unti. Tangina naman, mahal. Galingan mo naman. Pati po pagkapahulog ko po sa hagdan, hindi po yun totoo. Ang sakit po ng katawan ko nun pagtapos. Ginawa ko yun sa kanya nung nagpakahulog ako sa hagdan. May mga pasa po ko lagi pag may nangyayaring hindi magandang prank. Lagi po ako nagkakasugat, nagkakapasa dahil po sa ginagawa namin. Hindi po ako nanghingi ng kahit piso kay Merc. Hindi po ako nanghingi ng kahit piso kay Merc. Hindi po. Lahat po ng account siya po may hawak. Kinukontrol niya po lahat. Hindi niya po mapagawa yung bahay ko. Sabi niya po sa CR namin, mahal, hindi ako magsi-CR dyan. Hindi po siya nag-CR sa CR namin sa bahay. Pero hindi niya po yun mapagawa. Tinitiis niya po yun. Kayo na pong bahala kahit hindi na po kayo maniwala. Hindi ko po kayo masisisi. Kasi lahat ng ginawa ni Merc, hindi totoo yun. Wala nang totoo kay Merc. Mahal na mahal ko yun. Ang dami kong ginawa para sa kanya. Alam po yan ang mga totoong kaibigan namin. Alam po nila kung gaano ako nagsasakripisyo araw-araw. Napakarami niya pong pera. Pero ang dami niya rin pong utang. Hindi ko na po alam kung saan niya pinupunta yung mga pera. Kung makikita niyo naman po kasi sa mga video namin, wala po talaga akong hawak na may mga pangalan na damit, may pangalan na sapatos. Lahat po yun ako lang po. Uutang pa po ako sa ibang tao, magkapera lang. Lagi po akong umuutang sa ibang tao, magkapera lang. Ayun po, hindi ko na po kaya. Hindi ko na rin po talaga kinaya. Wala pa po akong tulog kain. Na-hospital pa po ako. Hindi po ako nagmamakaawa sa inyo. Wag po kayong maaawa sa akin. Gusto ko lang naman po sabihin sa inyo yung totoo. Kasi ayoko na pong may mga taong masaktan. Ayoko na pong... Hindi ko po kasi talaga kaya yung mga bash. Hindi ko po yun kaya. Nag-aaral po ako noon. Pinatigil niya po ako sa pag-aaral para lang po sa video. Yung pangarap niya po yung sinunod namin eh. Yung pangarap niya, tinabi ko na po yung pangarap ko. Grabe yung sakripisyo ng pamilya ko. Grabe. Sasabihin niya, yung nanay mo, plastic. Yung nanay mo, sa Cebu po. Sa Cebu, hindi siya nahiya. Hindi po siya nagbigay ng kahit ano, ng kahit piso lang doon sa tiniran namin. Iniwan niya po ako doon para lang po sa babae. Sabi niya po may sponsor. Iniwan niya po ako sa Cebu. Magkasama po kami noon isang araw po.
Ang usapan po, 1 linggo po kami doon. Kasi po, pupunta na po kaming Canada. Mas malaki po kasi yung kita sa Canada. Kaya po kami pupunta ng Canada, pero hindi ko na po kaya. Ganito, ngayon, fiancé niya pa lang po ako, pero grabe na po yung ginagawa niya sa akin. Sobrang mukhang pera ni Merk. Magalit na po kayo sa akin, pero ginawa ko lang po yun kasi mahal ko po yung tao. Pasensya na po. Pasensya na po. Ngayon po, wala pa rin po si Merk. 6 na araw na po siyang nawawala. Pinabayaan niya po ako mag-isa nang walang pera. Wala po akong hawak na pera. Pinabayaan niya po ako. Iniwan niya po ako. Ang dami ko na pong utang ngayon kasi po wala akong hawak na pera. Tapos hahanapin ko siya. Masakit po kasi lalo eh. Fiancé na po kasi ako eh. Sobrang pasensya na po sa inyong lahat. Sobrang pasensya na po. Mahal ko lang po yung tao. Pero ngayon po suko na po ako. Pagod na po ako. Pagod na ako.